As I have promised to you last week, tutuloy po natin ngayon yung atin pong mensahe na pinamagatan ko pong The Three Dimension of Spiritual Life Part 2. At ang atin pong teksto ay nasa Exodus chapter 3 verse 7. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. If you still remember, mga kapatid, kung nakaraan, ang ating pong pinag-usapan ay from slave to servant up to sonship. No? And prior to that, babalikan po natin yung pong kanilang mga pinanggalingan at kung ano po yung nangyari sa kanila. At dito po sa teksto po natin, yung po sa hinighlight ko, upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. So saan po sila galing? Sa Egypt. Okay po? Now, may mga dahilan kung bakit po inalis po sila ng atin pong Panginoon, ang Israelita sa Egypt. Yung una pong dahilan, very clear naman na binasa natin, dahil nakita po niya na pinahihirapan po ng mga Ehipsyo ang kanya pong bayan. Ground po yon o dahilan para po alisin sila ng Diyos. Second reason ay dahil meron pong inilaan na higit na lugar ang Diyos para po sa kanila bilang kanyang bayan at bilang kanyang mga anak. At doon nga po sa binasa natin, malinaw naman na ipinahayag doon, ang sabi ron, lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ang maganda na nakita ko po rito, mga kapatid, kapag inalis ka ng Diyos sa isang lugar, meron siyang mas magandang lugar na sa iyo'y inilalaan o pagdadalhan. Gaya nga po ng sinabi po niya sa Revelation, kapag ka merong sinarahan, meron po siyang bubuksan. Amen po. Now, sa dalawang reason po na binanggit ko sa inyo, dahil nakita niya na pinahirapan ng Ehipsyo ang kanyang bayan at meron po siyang mas magandang lugar na inilaan para sa kanya ipagdalhan, kumbinsido na po ako doon settle na po ako doon, mga kapatid. Okay? Pero gusto ko pa rin humanap ng ibang dahilan Patawarin po ako ng Diyos. Kasi hindi po ako halos parang nakontento lang. Bagamat settle na ako doon sa reason na yon. Pero humanap pa rin po ako ng pwedeng maging dahilan kung bakit nga po inalis po sila ng Diyos doon po sa Egypt. Ang tanong, why? Ano po ba ang meron po sa Egypt para alisin po sila doon ng atin pong Panginoon? At ano ang Egypt? Ano ang nire-represent ng Egypt sa panahon natin ngayon? Egypt, mga kapatid, represent the world. At pag sinabing mundo, agad po ang papasok sa isip natin ay ano? Evil, masasama, walang mga habag, malulupit, makamundo, makalaman. So, inalis po sila ng Diyos sa Egypt dahil ayaw po ng Diyos na makuha po nila nung pong Israelita yung pong sistema na meron po saan? Sa Egypt. At ayaw din po ng Diyos na makita nga na sila'y nagdurusa. So, Egypt often represents slavery, oppression, and life without God. O, ba't ko po nasabi? Tingnan po ninyo. So, they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter. And made their lives bitter with hard service in mortar and bricks and in all kinds of work in the field. In all their works, they ruthlessly made them work as a slave. Kung ito po'y maunawaan natin, parang hindi makatarungan yung naging trato sa kanila. The way they treated them. Hindi na po tao, inhuman. Okay?
Kasi nga, tinan niyo po, talagang ginawang misery yung buhay po nila. Tagalugin po natin para mas maunawaan. Malupit na pinaglilingkod. Look at the word, malupit ng mga Ehipsyong mga anak ng Israel. At kanilang pinapait ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod, sa luwad at sa tisa at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid, at sa lahat ng kanilang gawain, ay malupit silang pinapaglingkod. So nandun na po mismo yung word itself, na may karahasan, may kalupitan. At yan po yung sistema na meron po sa Egypt. Amen. Eh ano po ginawa ng Panginoon? And God spoke all these words saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of. Very persistent po ang Diyos sa bagay na ito. Dahil malinaw din po sa Kanya, yung layunin po niya sa Kanyang bayan. Yung bigyan po sila ng buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10, Amen. Alam din po ng Diyos yung plano po niya para sa kanila. Saan po natin makikita? For I know a plan I have for you, a plan not to harm you, but to prosper you. A plan to give you hope and the future. Jeremiah 29:11. And the same word na sinabi po niya sa Isaiah 46 verse 4, nilikha ko kayo, kaya tungkulin ko na kayo ay ingatan at laging kalingain. So, iyan po ang lahat ng nais ng Diyos na mangyari. Kaya pinipilit po sila ng Diyos na ialis po saan? Sa Ehipto. At kahit po sinabihan na po sila ng Diyos na huwag pong magbalik roon, pero ang isip po nila ay nasa Egypt pa rin. Do you know that? Napakahirap pala mga kapatid, kung saan ka nasanay, kung saan ka nagtagal, parang napakahirap mong baklasin, parang napakahirap mong alisin. Can you imagine, inalis na po sila ng Panginoon doon po sa wilderness dahil nga doon sa nangyayari sa kanila. Pero nung nandun na po sila sa wilderness, mga kapatid, ang thinking po nila ay ang Egypt pa rin. Tingnan ninyo. Mabuti pa sa Ehipto. Doon nahihingi lang ang isda. At naalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin doon? O, kung ito'y babasahin nyo, may nagsasalita eh. At merong binubuyo, merong kinukumbinse. Naalala nyo ba yung kinakain natin doon? Amen po ba mga kapatid? Damirpak na ito pinag-uusapan nila, sure po ako, nagkaroon po sila ng regret o pagsisisi kung bakit po naniwala sila kay Moses. At hindi lang po yun, ikinumpara pa nila yung kinakain nila sa Ehipto kaysa kinakain nila ngayon sa ilang. Kaya po gustong-gusto nilang alalahanin yung noon. Meaning mas nagtiwala sila sa mga bagay na pwedeng ibigay sa kanila ng Egypt kaysa pwedeng gawin sa kanila ng Diyos, na may kakayahan na magbigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya nga sabi rito, binigyan sila ng mana, binigyan sila ng karne pugo. Tama po ba mga kapatid? Na, kaya tingnan nyo ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Tingnan nyo. Woe! Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but do not look to the Holy One of Israel or consult the Lord. Kita nyo? Kahabag-habag kayong umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nanananga sa dami ng kanilang karuwahe at mga nangangabayo nilang matatapang, sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal ng Israel. So church, nakita po ninyo kung saan sila nagdidepende? Doon sa naranasan po nila, hinakalimutan na nila yung hirap na kanilang pinagdaanan. Masatisfy lang nila yung kanilang bibig sa tiyan na kailangan. Anong kaugnayan natin ngayon ito, mga kapatid? Anong kaugnayan nila sa atin ngayon? Hindi rin po tayo naiiba sa kanila.
Pilit din tayong inilalayo ng Diyos sa sistema ng mundong ito. Pero ano ang mas gusto ng tao? Bagamat sinabi po ng Diyos, huwag makiayon sa mundo, pero ang tao, anong nai-enjoy? Ang mundo. Hindi sasabihin ng Panginoon yung mga bagay na ganon kung alam niya na hindi ito makakasama sa atin. Tingnan nyo. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ba't kailangan niya sabihin yan? Kung hindi niya nakikita na ang kanyang nilikha, ang mga tao sa mundong ito, ay lagi pong nakikiayon sa sistema ng mundo. At sabi ng Panginoon, gusto niyong malaman ang kalooban ko? Kung ano mabuti at ganap at kasiyasya? Ito po ang word. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi natin kahit kailan malalaman kung anong kalooban ng Diyos, kung anong mabuti at ganap, hanggang hindi po natin sinusunod yung sinabi sa atin ng Diyos, na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag makiayon means, mga kapatid, huwag kang makiisa sa Kanya. Huwag mo siyang gayahin o tularan. Huwag mong gawin yung ginagawa nila. Amen po ba, mga kapatid? Pero lahat po tayo, di ba, nai-influensyahan. Natatangay tayo ng mga sistema na nakikita natin ngayon, especially saan? Sa social media. Lahat kung ano nakita natin, ginagaya. Amen? Ginagawa natin yun. So ano pa ang utos sa atin ng Lord? Tingnan niyo, mga kapatid. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin. At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi saan? Sa sanlibutan. Mapapara man sa sanlibutan lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. Nakita po niyo dahilan? Kung bakit inaalis tayo ng Diyos na mahumaling tayo sa sanlibutan? Dahil alam po niya na isang araw mapapara man sa sanlibutan at ang lahat daw ng kinahuhumalingan nito. At ang ayaw niya sa huli, lahat tayo magsisi at manghinayang. Sa lahat ng ginawa natin, wala palang saysa yung mundong ito na ating hindi maiwan at hindi makalimutan. Nakita niya asawa ni Lot? Yung nangyari? Hindi niya kayang talikuran yung buhay niya doon sa Sodom. Kaya nung inalis po siya ng Diyos at sinabi huwag lilingon, hindi natiis ng asawa po ni Lot na hindi lumingon. So ano po ang nangyari? Habang tinutupok yung Sodom at Gomora, naging pillar of salt po siya. Sino? Yung pong asawa ni Lot. Hindi nakinig sa instruction. Huwag kang tumingin, huwag kang lumingon. Dahil dun siya nasanay. Yun ang karangyaan ng kanyang buhay. Hindi niya kayang talikuran. O ito mas mahirap tanggapin. Mismong ito'y isang alagad, si Dimas. Tingnan ninyo. Iniwan na ako ni Dimas. Si Paul ang nagsasalita. Dahil saan? Dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na sanlibutan. Kamang gagawa po yan. Sa ubasan po ng Diyos. Nakakita sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit po sa huli? Nagbalik uli siya sa dati. Dahil nahumaling siya saan? Sa sanlibutan. Nakita po ninyo? Wala po sa atin dito ang exempted. Amen? Lahat po ng ito pwedeng mangyari. Kaya po tingnan nyo, ang prayer ng Diyos para po sa atin. Akala nyo ba, mga kapatid, tayo lang po ang nananalangin para sa sarili natin? Hindi. Na-surprise ako nung mabasa ko ito na mismo ang Panginoon pala nananalangin para sa atin. At tingnan po ninyo yung kanyang panalangin. Tingnan nyo. Idinadalangin ko sila, hindi ang len, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa'yo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon nakipupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit,
Nasa sanlibutan pa sila, amang banal. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. O, ito'y karugtong. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Hindi sila makasanlibutan. Ang tindi ng commendation ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, at inire-refer tayo, yung mga binigay mo sa akin na tinuturing kong anak, hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Sana hindi mapahiya ang Panginoon doon. Amen ba mga kapatid? Kasi talagang parang confident ang Panginoon na sabihin yun eh. Hindi sila makasanlibutan tulad ko na hindi rin makasanlibutan. Sino kaya sa atin ang pwedeng tumayo ron? At ang maganda rito mga kapatid, ang Diyos ang nananalangin para po saan? Sa atin. At tingnan mo sinabi niya rito, iligtas mo sila sa masasama. Amen ba? Nasaan po ba kasamaan? Narito sa mundong ito. Narito sa sanlibutan ito. Sino may sabi, mga kapatid, na masama ang mundong ito? Sino may sabi? O ba't nanahimik na kayo? Sino may sabi? Yes! Sino may sabi? Kasi kung tayo-tayo lang, na napakasama ng mundong ito, opinion mo lang yun. Yun lang ang sinasabi mo. Siguro hindi ka nakaranas ng maganda sa mundong ito, kaya very bitter ka. Yan ang sinasabi mo. Pero dito, ang pag-usapan natin, sabi na, idinadalahin ko sila na iligtas mo sa masasama. Hindi ko sila inaalis sa sanlibutan, pero iligtas mo sila sa masama. Sino tinutukoy niyang masama? O eto, tingnan niyo kapatid. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. So mga kapatid, iyan po ang mundo. Iyan po ang Egypt. So malinaw sa inyo kung ano Egypt? Kaya inaalis po tayong pilit ng Diyos. Yung mga Israelita, pilit na inalis ng Diyos sa Ehipto. At ngayon po tayo ay pilit na inaalis yung ating pong kaisipan sa mundong ito dahil alam ng Panginoon, magsisisi tayo later on dahil po lahat ng buhay mo, ginugol mo na sa mundong ito. Pero sabi ng Lord, isang araw mapaparam ang sanlibutan ito, maging ang kinahuhumalingan mo. O, anong mangyayari sa atin? Lord, sayang yung inimbest ko. Sayang yung lahat ng pinagugulang ko, ng lahat ng lakas ko, ng meron ako, ng resources ko. And finally, mawawala rin pala sa lahat. Mapupunta lang pala sa kawalan. So ano ngayon ang masasabi mong pakinabang mo? Wala, kapatid. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, dinidetach tayo ng Panginoon para hindi tayong masaktan later on na kung sakali nga na maparam ang sanlibutan ito, hindi ka masyadong maapektuhan kasi na-detach ka ng Panginoon doon po sa bagay na hindi mo dapat pinapahalagahan. Amen ba mga kapatid? Ang hirap kasing i-detach tayo. Doon po sa talagang nakalakihan mo, nakasanayan mo, doon ako talaga, parang yun na buhay ko. Tapos bigla mong aalisin, ay napakahirap, napakalaking struggle noon. Amen mga kapatid? O ngayon, ituloy natin yung paglalakbay. So inalis sila sa Egypt, mga kapatid. O saan na sila patungo? Patungo na sa Patungo na sila sa wilderness. Okay, tanong. Kung pwede naman silang dalhin directly ng Diyos sa promised land, bakit po kailangan pa silang padaanin sa wilderness? Hello? Kung kaya naman pala ng Panginoon directly na makapunta sila sa promised land na hindi na kailangan dumaan sa wilderness, bakit hindi iyon ginawa ng Panginoon? Bakit kailangan silang dumaan doon? Ano bang wilderness? Ano bang meron sa wilderness? Mga kapatid, ang wilderness sa spiritual po na aspeto ay isang spiritual na symbolism. Wilderness is a place of testing and preparation.
para po subukan tayo sa lahat ng bagay. Kung karapat-dapat nga tayo doon sa lugar na inilaan niya para po sa atin. Lahat po sila dito po pinadaan. Amen. At tingnan nyo dahilan ng Diyos. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatubayan saan. Wilderness yan, sa ilang. Sa loob ng 40 taon. Anong purpose? Upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayong bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang, kundi sa salita naman ni Yahweh. Ito po ang paraan ng Diyos para ihayag niya ang laman ng kanilang mga puso. Dito po sa wilderness, mahuhubarang ka. Kita nyo, ginutom sila. Kaya po sila nag-complain na wala po silang makain. Bakit ito ginawa ng Diyos? Dahil gusto ng Diyos, hindi sila magtiwala kung ano ang meron sila, kundi ang pagtiwalaan nila ay kung ano ang meron ang Diyos na pwedeng gawin sa lahat sa kanila. Amen, mga kapatid. Kaya binigyan sila ng Diyos ng karne at saka po ng mana. So, ang wilderness also is a place of what? Meeting God. Na-meet po ni Moses ang Panginoon saan? Sa wilderness. Tingnan po ninyo. Nang Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. So, ano nangyari dito, mga kapatid? Ha? Ano nangyari? Verse 2. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya, parang ningas ng gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, at taka-taka ito, tinang ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang malapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh. Buhat siya nagliliyab na punong kahoy. Moses, Moses, ano po yun? Sagot niya, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Tanong, nakatagpo ba ni Moses ang Diyos dito? Yes. Nakausap po ba ni Moses ang Diyos? Saan siya kinausap at kinatagpo ng Diyos? Sa wilderness. Amen. Tama po ba? Tingnan natin kung ito ay totoo na kinausap siya sa wilderness o nangungusap ang Diyos. Ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang. Kakausapin ng buong giliw. Nakita po ninyo? Dadalhin ko siya sa ilang at doon ko siya kakausapin ng buong giliw. Meaning, sa panahon na ikaw ay nag-iisa, sa panahon na ikaw ay nahihirapan, sa panahon na wala kang ibang inaasahan, sa panahon ng mga pagsubok mo, ikaw ay pinadadaan ng Diyos sa wilderness para maalala mo na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen? And another reason, ba't pinadaan ka ng Panginoon sa wilderness? Para maihayag niya kung ano ang tunay na nasa puso mo. Anak, sa panahon ba ng pagsubok, ano ang nagiging asal mo? Sa panahon ng paghihirap at pagtitiis, ano ang ipinakikita mo? Ano ang mga salitang lumalabas sa labi mo? At sa panahon ng kawalan, anak, sinong pinagtitiwalaan mo? Sinong tinatawagan mo at sinong nilalapitan mo? So God uses the wilderness to change our hearts, to deepen our faith, and prepare us for a purpose. Ngayon, kung sasabihin natin, bakit ako lang? Bakit parang tayo lang dumaraan dito sa wilderness? Galit ba sa akin ng Diyos? Galit ba sa atin ng Diyos? Kung yan po ang ating magiging pananaw, na kaya po tayo dumaranas ng mga ganong klase ng pagsubok at kahirapan dahil galit sa atin ng Diyos, yung pong sarili niyang anak, pinadaan din sa wilderness. Then Jesus led up by the Spirit to the wilderness to tempted by Sino nagdala sa kanya? Kay Jesus sa ilang.
para po siya tuksuin ng dyablo? Ang banal na espiritu. So nakita mismo niyo, mga kapatid. Led up by the Spirit into the wilderness. Yung Espiritu mismo ang nagdala kay Jesus doon sa wilderness para po siya ay subukin. Amen po ba? Pero alam natin na hindi nagtagumpay ang dyablo. Amen? Sapagkat iniwanan din po siya nung dyablo nung hindi po niya matukso ang atin pong Panginoon. So kaya hindi ho pwede na hindi tayo dumaan saan? Tanungin mo ngayon katabi mo, nasa wilderness ka ba ngayon? So, ibig sabihin, kapag may pagsubok na pinagdadaanan, nasa wilderness ka. At iyon yung oportunidad mo, iyon yung chance mo na pwede mong makatagpo ang Panginoon. Sapagkat ang tao normally, lumalapit lang sa Diyos kapag wala na po siyang magawa sa kanyang sarili. Pero hanggang may magagawa ka, hanggang meron pong mga bumbay na dumadaan at pwedeng mautangan, hindi mo muna maalala ang Diyos, may bumbay pa. Hallelujah. Hanggang meron ka pang pagkukunan, hindi po maalala ang Diyos. Kaya nga hinuhubaran tayo ng Panginoon. Ini-strip tayo ng Diyos. Yung talagang inaalis na wala ka ng pwedeng asahan sa sarili mo. At kapag dumating ka ron, doon po sa kalagayan na yon, doon mo ngayon maiisip na merong isang Diyos na makapangyarihan na pwedeng tumulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen? And that is a place of wilderness. Amen po, mga kapatid? Now, hindi naman laging wilderness. Amen? May panahon din na aalisin tayo ng Diyos doon sa wilderness na yon, sapagkat meron ng mas maganda na lugar na inilalaan sa atin ng Panginoon. Ituloy ngayon natin yung paglalakbay. Amen? At dumako na po tayo sa Promised Land. Pag sinabi nating Promised Land, it is speak of hope, inheritance, and fulfillment of God's covenant. Ito po yung ipinangako ng Diyos sa kanila, na doon sila dadali ng atin pong Panginoon sa malawak at mayamang lupain at sagana sa lahat ng bagay. The Promised Land is a place of God's faithfulness to fulfill what He promised. Promised Land is a place of rest after wilderness. Victory after battles. At para daw tayo makapasok dito sa wilderness na ito, meron pong nire-require ang Diyos. Dalawa, faith and obedience. Faith and obedience. Tingnan nyo ang nangyari sa kanila. Isa man sa mga nakakita ng kababalagang ginawa ko, ay hindi makapapasok sa lupain ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinubok, hindi nila ako. Ano dahilan? Bakit hindi sila nakapasok? Nakita niya, kapatid? Yan po kasi ang importante rito sa Panginoon. Kaya nga yung word niya, obedience is better than sacrifice. Mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod. At hindi naman po ipagagawa sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi malinaw sa Kanya yung plano niya kung bakit niya po yun ipinagagawa sa atin. Ang part lang natin ay sundin kung ano yung sinasabi niya. Pero napakahirap nga sa mga Israelita, nag-i-struggle sila na gawin yung bagay na yun. O kaya eto, tingnan nyo, nasa half journey ka na ng buhay mo. Nasa kalahati na, it's too close to the Promised Land. Nakaalis ka na doon sa slavery from Egypt. Halfway ka na. Yung po mga kapatid ito gusto ko makita nyo. Hindi naman tayo palayo Kung meron man itinakda ang Diyos na dito na po yung pinaka-final. Ito na po, dito na siya babalik. Ito na yung katapusan. Kung tayo po ay nasa gitna na, so we're too close kesa sa kumpara, doon po siya nag-uumpisa. Tama po. Nasa gitna na tayo. Kaya nga meron tayong kinakatang ganito, no turning back, no turning back. Amen. Pero hindi nga madali yung journey. Tandaan nyo, hindi madali yung journey. Kasi nga, on the middle of that, meron nga pong testing, preparation. Inihahanda tayo ng Panginoon saan?
Kasi napakaganda ng lugar na ating pupuntahan. O listen, yung word na ginamit doon, ginutom. Ginutom ko kayo. Bakit? The only way na ma-appreciate mo na ikaw ay nabusog dahil alam mo kung ano ang kondisyon ng isang taong nagutom. Kung hindi ginutom ng Diyos sila o diniprive sila ng Diyos sa isang bagay, do you think pagdating nila doon sa promised land, plenty of milk and honey, maa-appreciate nila yung bagay na meron sa promised land kung hindi sila nakaranas dito ng ano? Ng depravity. Hello? Yun po yung purpose ng Panginoon. May mga bagay na ginagawa siya, inaalaw siya sa atin, na parang iniisip natin, Lord, parang namang sinisikil mo kami. Para namang parang pinahihirapan mo kami. Hindi ho dahil gusto ng Diyos na mahirapan ka o saktan ka. Kasi kung gusto ng Diyos na mag-suffer tayo, bakit po inalis pa sila sa Egypt nung makita niya na naghihirap sila? Dahil hindi gusto ng Diyos na nagdurusa ang kanyang bayan. Amen. Neither walang magulang na gusto niya na nagsasuffer ang kanyang anak. Hello? Lalo na't yung magulang mo ay may kakayahan naman na baguhin ang iyong sitwasyon. Pero hindi lahat ibibigay sa iyo ng ganon. Sapagkat pwede kang hindi tumanaw ng utang na loob kung lahat ng bagay ay ibinibigay sa iyo at hindi mo naranasan kung paano ang hirap ng buhay. Alam niyo ba ang mga survival? Yung sinasabing survival of the fittest. Alam niyo yung ganon? Mostly, ang mga nagtatagumpay ay yung mga bata na sa simula pa lang, makikita mo na, nag-struggle na sa buhay. Yun ang mga matitibay. Yung maliliit pa lang, makikita mo na kung ano na yung mga sinuong nila, nahihirap ng buhay. Pero yung pong mga, spoon feed, yung lahat provided, anak ka na gusto mo? Anak ka na gusto mo? Wala hong hirap-hirap. Basta sinabi ng anak, ma, gusto ko ng ganito. Meron eh. Ano pa gusto mo, anak? O, kotse? Pag yan ay nakaranas ng matinding pagsubok, hindi niya kayang i-handle. Dahil from the start, hindi niya alam kung paano ang maghirap. Kaya dapat, yun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi lang natin naiintindihan ng Diyos minsan sa kanyang kaparaanan. Kaya kinu-question natin ang Panginoon. Pero hindi nyo alam na sa likod nun, oras na mapagtagumpayan mo yan, anak, meron akong mas maganda na inilalaan para sa iyo. Meron akong sorpresa sa iyo. Pero the only way na ma-appreciate mo yung bagay na ibibigay ko sa iyo, kasi hinanap mo siya along the way bago ko ibigay yung bagay na hinihingi mo. Importante yun, mga kapatid. Amen. Tinod yung batang hindi sanay sa hirap. Karaniway hubad. Tama? Wala. Pero yung mga bata, meron akong karanasan dyan eh. Batang lalaki. Ganyan, no? Naglalabas siya eh. Nagsasampay. Nakatuntong doon sa upuan kasi mataas yung sampayan. Alam niyo ba kung paano pinipilipit yung pantalon? Inilagay niya rito, pinipilipit niya. Sabi ko, napakabata na naglalaba. Tapos yung kapatid niyang babae, nagluluto, nagsasaing. Walang malaki. Maliliit pa yung mga bata. Pero kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang mag-survive. Nung makita ko, kapatid, ang laki nang natutunan ko sa buhay. Bakit? Kasi tingnan mo ito, bata pa lang. Tayo, alam nyo ito, pag nakakita ka ng ganon, mga walang hiyang mga magulang dito, hinahayaan yung mga bata na kahit kaliliit pa tinan mo naglalaba yung anak, naggaganito. Pag nakita, mahuhusgahan ng magulang. Maliban lang na talagang minamaltrato mo yung anak mo. Pero kung tinuturuan mo sila,
At hindi naman talaga parang pinapatay mo na. Kapatid, hindi ka dapat husgahan. Bakit? Hindi ninyo alam. Sapagkat sinasanay ko ang mga anak ko na matuto sa hirap. Dahil kapag kami wala na, saan sila kukuha ng lakas? Wala. Dahil sanay na sila from the start. Kahit wala na kami, naniniwala kami na mabubuhay ang aming anak sapagkat bata pa lang, sanay na silang lumaban. Amen? O ano sinasabi ko? Yun yung kaugnayan sa atin. Yun yung pamamaraan ng Diyos kung bakit po tayo pinararaan ng Panginoon sa ganon. Sapagkat meron pong inilalaan nga sa atin ng Diyos. Kaya po sila hindi sumunod kasi hindi naman sila nananampalataya sa Diyos. Na kaya silang dali ng Diyos sa promised land. Because of their unbelief and disobedience, hindi po nila naranasan yung ipinangako ng Diyos sa kanila. Hebrew, tingnan nyo. At sino tinutukoy niya na kanyang sabihin, hindi sila makakapahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw? Hindi makakapasok at makapapamahinga. Maliwanag kung ganon, kaya't hindi sila makakapasok sa lupaing pangako dahil saan? Dahil sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Spiritually, mga kapatid, the promised land is a picture of heaven. Amen. The believer's inheritance. A future hope and a final rest with God. Yun po yung sinasabing promised land, kung saan makakasama natin at makakapiling ang Diyos. Basahin natin. Hindi ko pala nabura. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang at sila ay magiging bayan niya. Ito pinakamaganda. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging. Mga kapatid, nasasabik ba tayo na doon sa promised land na yon ay makakasama na natin ang ating Panginoon? Amen? Makikita natin ang Diyos ang mukhaan. Pwede nating yakapin ang Panginoon. Amen. Yung hindi nga natin nakikita ang Panginoon actually, di ba? Sa actual na na pananaw. Sumusunod tayo at nananampalataya. Siguro mas kasasabikan natin yung araw na mismo ang Panginoon pag nakita mo. Kapag tinuloy nyo ito, sa 21 verse 4, ano sinabi niya ron? At papahiring ko ang luha sa mga mata nyo. Sapagkat sa piling ko sa langit, sa promised land, wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa, wala nang sakit, walang kamatayan. Amen, mga kapatid? Are you looking forward to that day? Parang hindi kayo sabik. Parang hindi kayo nasasabik na makapiling ang Diyos. Di ba? Tingnan niyo ito. Ang mahal nyo sa buhay na 2 taon lang na nawala dahil po nag-overseas. Kapag dumating at sinalubong ninyo, wala kang makikitang buwisit na buwisit yung sumalubong. Nakakainis ka naman, dumating ka pa. Walang ganun, amen? Kapag sinabing uuwi siya, lahat tayo masaya, na-excite. At ito maganda, tingnan nyo. Sinabi, darating siya ng 7 a.m. ng umaga. Alas 4 pa lang, bumaalis ka na para ka makarating ng before 7 a.m. Dumating 7 p.m. Galit na galit ka. Bakit maghapon ka naghintay, takatanga? Tama. Merong ganon? Masasabi mo sa kanyang, nakakabuisit ka. Kanina pa kami rito umaga, ngayon ka lang dumating. May gaganon? Pag may gumanon, walang pasalubong Kaya po, hindi gaganon. Kahit po dagdagan mo pa yung oras ng paghihintay, hindi iyon ang mananaig sa iyo yung ikay naghintay, kundi yung kasabikan na siya'y muling makita at makasama. Amen? Sana ganon din yung excitement natin pagdating po sa ating pong Diyos. Yung mga hindi nasasabik, hindi makakasama yan ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Walang excitement Amen? Tama po ba? Ako, tutuwa nga Ako kasi, madalas ako nag-abroad, di ba? Yung mga sumasalubong sa iyo,
Malayo ka pa lang. Abot na ako eh. Ganyan na ng ganyan. Yeah? Ano sinasabi nilang ganyan? Ha? Ano yung senyalis na ganon? Pasalubog? Pasalubog? Ganun ba? Ano yung senyalis? Hindi ba kaya ka kumakaway? Gusto mong ipakita yung sarili mo, nandito kami, nandito kami, nandito kami. Amen. Tingnan nyo, kapag nagwo-worship tayo, bibihira sa atin, nagtataas ng kamay. Pero hindi nyo alam yung significance. Kapag nagtataas ka ng kamay at nagpupuri sa Diyos, hindi mo lamang siya itinataas sa iyong papuri, kundi sinasabi mo, Lord, here I am. Tingnan mo ko. Sumasamba sa iyo. Amen? Yan po. Kaya gawin natin kultura, mga kapatid, pagdating sa Panginoon, pagdating sa Diyos, kailangan po, ibinibigay mo yung best na pwede mo ibigay. Huwag mong i-deprive ang sarili mo sa isang bagay na pwede mo naman palang gawin para sa ating Panginoon. Kung kaya mo itaas ang kamay mo, itaas mo. Huwag mong panghinayangan yan. Kung kaya mo ibukas ang bibig mo para sabihin mo, papuri sa Diyos, sabihin mo. Amen po ba, mga kapatid? Yun ang importante kasi. Nang wala tayong pagsisihan. So, in my conclusion, yan po ang dahilan kung bakit sila inalis ng Diyos sa Egypt. At ganyan din ang nais ng Diyos sa atin ngayon. Kaya pilit niya tayong inilalayo na mahumaling sa mundong ito. Pinadaan sila ng Diyos sa wilderness para subukin kung ano talaga ang laman ng kanilang puso. At tayo rin ngayon ay dumaraan din sa mga wilderness para malaman din niya kung ano rin ang tunay na laman ng ating mga puso. Pero oras daw na makalagpas po tayo sa season na ito. Again, may nakalaan po sa atin ng Diyos. Yung ipinangako niya sa bawat isa sa atin ang promised land. Kaya huwag po tayong manatili sa wilderness dahil merong magandang nakalaan sa atin ng Diyos. Ang lupang pangako, which is ang langit. At ito po yung huling verse. Basahin nyo, sabay-sabay. Ang mga bagay, ang isa-isip ninyo at hindi, palakpakan natin ang Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid, ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na sa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. Sabihin mo sa katabi mo, bago tayo maghiwalay, naintindihan mo? Hindi ang lupa ang mga kamundong ito, kundi ang langit. Amen? Ano tirahan natin? Ano pinapangarap natin? Hindi ka tagalupa. Amen? Kung tagalupa ka, mahalin mo lupa. Pero kung ikay tagalangit, pangarapin mong makarating sa palakpakan natin ng Diyos. Tayo po lahat.